Hello everyone! So this is Edmond, Mindaros Channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng PC, laptop troubleshootings, mobile device troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa aking channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, so please huwag mong kakalimutan mag-like, share at subscribe. I-click mo na rin yung bell notifications para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. So sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to contact RCBC Help Center. So dito naman ay pwedeng-pwede na tayong tumawag sa kanila kung may mga account problems tayo, account issues regarding sa mga PIN natin, na-lock yung device natin. So pwede na natin silang i-reach through online. So kung malapit ka naman sa any nearest na RCBC branch, so mas magandang puntahan mo na lang para hindi ka na maghintay dito. Okay, so dito naman sa online ay nagre-response naman sila mga kaibigan regarding dito sa ating account para maayos agad. Okay, so kung hindi mo alam kung paano sila kontakin yung kanilang hotline, so ang video ito ay makakatulong sa iyo as your guide. Kaya wag na natin patagalin at start na natin. So ang next step ay kailangan lang natin i-open yung ating RCBC Pulse app. So i-click mo lang. So dito naman ay kahit hindi ka na mag-login dito sa RCBC Pulse app, so pwedeng-pwede na natin dito makita yung kanilang hotline. So dito lang sa top right corner, so makita mo dito yung icon na yun mga kaibigan. Ito siya. So kailangan mo lang yan i-click. Okay, so makita mo na dito yung contacts us. So dito, so kung may problem ka sa RCBC account mo, so pwede mong i-select yan or dito naman sa credit card. So dalawa po yung option dito. So nandito naman yung kanilang hotline mga kaibigan na pwede natin tawagan dito anytime para maayos yung account problem natin dito. So suggest ko lang guys, kung may mga account problems ka sa mga lalak yung device mo, so some details na gusto mong palitan, so mas maganda na lang na pumunta ka mismo sa any nearest na RCBC branch sa iyong lugar para mas madaling maayos po yan. Okay, so hindi mo na kailangan maghintay pa. So dito naman sa online kapag malayo ka, so pwedeng-pwede naman dito through online mga kaibigan, and then makaka-receive ka naman dito yung kanilang email. So ang dami kasing questions regarding sa account dito sa RCBC mga kaibigan. Okay, so kung debit card naman, yung may concern ka, i-click mo lang. And then nandito naman yung designated na pwede natin tawagan kapag credit card yung may problem ka. So kapag RCBC account, nandito yung designated din na contact number na pwede natin tawagan. So pwede kang mag-email din dito. So nandito yung customer care at rcbc.com. So pwede ka rin dito mag-email. Same naman dito sa credit card. So may designated na email din sa kanila. Kapag clinic mo yan, and then nandito naman yung kanilang email at service.rcbcbankcard.com. So, may mga sarili-sarili po silang contact number and email address na pwede natin silang i-reach out. So, dito naman sa baba, so any frequently asked questions, pwede mo naman i-click yan mga kaibigan. So, para makita mo yung iba pang katanungan dito. So, dito naman, kung gusto mong mag-open dito ng account, so ang experience ko kasi mga kaibigan, nung nag-open ako dito, pumunta ako mismo sa any RCBC na nearest sa aking location. So madali lang talaga, within an hour nakuha ko kaagad yung ATM. So sa pag-open naman ng card natin dito, so either ATM or passbook your kukunin mo. Okay, so kung ATM lang yung kukunin mo dito, so at least one valid government IDs yung gagamitin mo. So either national IDs man yan, PhilHealth ID, or yung password mo, pwede po yan, isa lang yung kailangan nila, and then kailangan mo lang i-xerox yan. So dito naman sa ATM mga kaibigan, so either zero maintaining balance or mag-deposit ka. So dito sa no maintaining balance mga kaibigan, kailangan lang, required lang na kailangan mo magbigay ng proof na talagang yung utility bills ay nakapangalan sa'yo mismo. So kapag wala kang utility bills na hindi nakapangalan sa'yo, ay hindi ka makakakuha dito ng zero maintaining balance. So depende rin yan siguro sa branch mga kaibigan. So hindi naman lahat pare-parehas ng any RCBC branch mga kaibigan. So dito kasi sa Pangasinan RCBC branch, ganun po yung experience ko. So hindi po ako nakakuha dito ng zero maintaining balance dahil hindi nakapangalan sa akin yung utility bills like internet bills or electricity bills at kung ano pa man klase ng utility bills na pwede mong gamitin. Kailangan kong mag-deposit dito ng 3,000 pesos kapag ATM. Kapag ATM plus passbook, kailangan mong mag-deposit dito ng 5,000 mga kaibigan. Yun po yung required. Okay? So kapag ATM lang, 3,000 yung babayaran mo. Kapag ATM with passbook, 5,000 po yung kanilang requirements.
Alright mga kaibigan, so ganito lang kasimple kung paano natin i-reach out or kailangan natin yung help center ng RCBC kapag nagkaroon tayo dito ng account problems, issues. So nandito lang. So hindi mo na kailangan mag-login ng app mo dito. Dito lang sa pinaka-homepage ng RCBC Pulse app. I-click mo lang dito sa top right corner and then nandito na yung pwede natin kontakin sila via mobile number or yung landline or yung email address. I hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa RCBC tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.